news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisses Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At ngayon sa ating mga balita. Flash Report. Flash Report! Standby Noche Kakas mula po dyan sa may Villamor Air Base. Meron tayong update mula sa PNP. PNP nagtaas daw po ng alerto sa buong bansa kaugnay ng ICC arrest kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ibalita mo nga yan, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ray at Kisses, magandang gabi mula rito pa rin sa Campo Crame. Itinaas na ng pambansang pulisya ang heightened alert sa buong bansa. Kaugnay na nagpapatuloy na proseso ng pagsisilbi ng International Criminal Court notice laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa manoy crimes against humanity ng dating Pangulo. Sa kopya ng memorandum na nakita ng DZRH News, inabisuhan ng Campo Crame ang lahat ng Regional Office at National Support Unit o NSUs na magtaas na ng alerto. Kinumpirma naman ni PNP Public Information Chief Police Colonel Randolph Tumanyo na inilagay na nga sa heightened status ang pulisya sa buong bansa. Mula pa kanina ng alas 5 ng hapon, ito'y para bantayan ng mga posibleng pagkilos gaya ng rally na may kaugnayan niya sa pag-aresto ng Interpol sa dating Pangulo. Kaugnay nito, ilagana na ng PNP ang border control points at pagkalabit sa Civil Disturbance Management Contingent para masiguro ang peace and order sa proseso. Samantala, pagkumat wala pang opisyal na pahayag dito sa PNP dahil narito pa rin tayo kasama ng mga tropa ng media. Kaugnay nga ng status na pag-aresto kay FPRRD. Naglabas naman ng Facebook video ang dating direktor ng Police Regional Office 11 na si Police Brigadier General Pilmar Escobar na kasama ni Pangulong Digong mula pa doon sa kanyang event sa Hong Kong nitong weekend. Nakikita dito sa Facebook Live si General Escobar na bumaba na si dating Presidente Digong mula doon sa coaster kung saan siya isinakay mula naman doon sa pinaglagyan sa kanyang suit o kwarto dyan sa loob ng Villamor Air Base. Mula roon sa kanyang pinag-istayan sa Villamor Air Base, isinakay siya doon sa coaster at nakikita din sa video na mula sa coaster ay sumakay sila dyan sa Learjet o yung pinaka-charter plane na sinasabing magdadala sa kanyang susunod na destinasyon. Kanina doon sa mga Facebook... Pero hindi binabanggit, Edniel, maputo lang kita, hindi binabanggit yung destination, no? Walang inilalabas na official statement. Lakay Ray, kanina doon sa mga Facebook live video naman ni Kitty Duterte, nakasama doon sa loob ng Villamor Air Base, narinig natin si CIDG Director, Police Major General Nick Torre, na pinapayuhan na nga si Presidente Duterte na sumama papunta nga doon sa aeroplano dahil ililipad siya sa Dahig. Sa Dahig, ang binabanggit ni General Torre. Pero itong in particular video, para lang maiwasan ng espekulasyon ng ating mga kababayan, ay wala pang official word coming from the authorities kung saan dadalhin. At least itong specific video na yan na inyong nakikita ngayon. At least, yan, kung ano lang nakikita natin sa video, yun lang. Walang ibang mga statement. Pero, ulitin lang natin, doon din sa Facebook, sa social media videos ng anak ng dating Pangulo, ay sinabi ni General Torre ng CIDG na maaaring magsama ng, kung di ko nagkakamali, 2 o 3 katao itong kampo ni FPRRD para doon sa kanyang susunod na destinasyon. Kung yun man ay Dahig, pwede raw siya magsama ng 2 o 3 katao. Nakita natin doon sa video ni General Escobar na sumampa doon sa pinaka-Learjet itong si former Executive Secretary Salvador Mijaldea at hindi na natin batid kung sino pa yung mga kasama ni Pangulong Digong kung siya man ay nag-onboard na rin nung aeroplano. Hanggang sa mga oras na ito ay again wala pang opisyal na pahayag ang PNP maliban na lamang sa pagkumpirma na heightened alert ng status ng pulisya. Border control na. Edniel, would you know kung anytime ay maglalabas ng official statement ng Philippine National Police tungkol dito? Kasama
doon sa video na ating ipinapakita ngayon, si PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pardo, at kagaya na binabanggit, si CIDG Director Torre. At we expect na anytime soon, kapag nagkaroon ng clarity dito, lalo pa siyempre ongoing at running sila, ay dapat silang maglabas ng pahayag, lalo pat wala na tayong means of finding ways kung ano yung nangyari doon. Maliban na lamang doon sa mga reporter syempre nakasama natin sa labas ng Villamor Air Base at kami rito sa Camp Crame ay nakabatay lamang din sa official statements na nagagaling dito sa Public Information Office. So yan ang latest mula rito sa PNP headquarters dito pa rin sa Quezon City. Kasama si Erickson Badal at ang mga kasama natin sa hanap buhay. Ito pa rin sa Edniel Parosa. Nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Edniel Parosa. Flash Report. Flash Report! Kaugnay ng report ni Edniel Parosa, puntahan naman natin ang Villamor Air Base. Naroon naman si Noche Cacas. Kumusta dyan, Noche? Kisas at Lakay Ray, yung damdamin ay napakataas ang emosyon ngayon dito sa labas ng Villamor Air Base, particular na dito sa may Gate 5 kung saan napag-alaman nga nila na isinakay na sa aeroplano ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Villamor Air Base. At kanina ay nung nalaman nga nila na isinakay sa bus, talagang nagsisigaw at iba't ibang galit ang inilalabas nila, particular na yung pagsisigaw na BBM resign. Yun ang binabanggit dito. At yung ito hanapin na natin yung si Yosek sisingit lang tayo. Ito, yung mga tao hanggang ngayon ay nandito pa rin. Hindi pa rin umaalis at lalong dumadami na yung mga kababayan natin, particular na yung mga supporters ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noche, habang hinahanap mo yung habang may hinahanap ka, would you know kung sino ang kasama? Sino ang kasama ni dating Pangulong Duterte na sumampa doon sa Learjet? Bukod kay Executive Secretary Salvador Medialdea? Blanco kami dito sa labas ng Villamor Air Base. Wala kaming nasa plane na kayo? Noche, wait lang. Noche. Secretary Medialdea, nasa aeroplano na ho kayo? Oo, nasa aeroplano na kami. Pa-take off na kayo? Pa-take off na. Saan daw ho kayo dadalhin? Sa impyerno. Sino ho ang kasama ninyo ni dating President Duterte? Hindi ko kilala. Kayo nung dalawa lang ho? Wala ho kayong kasamang pamilya? Wala kasamang ibang abogado? Wala. Hindi sinasabi kung saan. Pinuwersa ba kayo? Pinuwersa ba si Pang... Kasi kanina nabudol din kasi sinabing may kasamang mga abogado. Hindi pa kami pinayagan. Ngayon sinasabi ko na may TRO na, ayaw pa nilang maniwala. Pakisigaw na lang dyan. Opo. Pinuwersa ba ang dating Pangulo para maisakay sa aeroplano? Ano pa ba tawag doon? Ano ang gusto ninyong sabihin sa sambayang Pilipino? Nakikinig ngayon ES. ES? Hello? Secretary? Wala. Hello, Secretary? Wala sa secretary. Nasa loob na sila ng aeroplano, no? Parang Henry. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea ito. So yun yung kasama ni dating Pangulong Digong. Ito yung sinasabi niya na sa loob ng aeroplano. Pinaglalaban niya ng may TRO pero hindi rin pinakinggan. Bigla na lang silang pinasakay sa aeroplano. Ngayon hindi nila alam kung saan sila pupunta. Pa-take off na raw. Pa-take off na sila. Okay. Baka kaya nawala si Executive Secretary Medialdea. At ang binabanggit kanina, confirmed na talagang nakasakay na sa Learjet papunta sa, hindi naman binabanggit eksakto yung destination. No? Pero sa mga nauna mga report ay sa The Hague sa Netherlands. At mukhang sa Executive Secretary Medialdea lang ang kasama ni dating Pangulong Duterte
Duterte dahil ang una daw sinabi sa kanila ay Pwede magsama ng abogado. KES, pwede magkasama ng abogado, may kasamang abogado, pero pagdating doon sa Learjet, sila lang palang dalawa. Abangan natin. Pero confirm na ho yun based dun sa tawag na na-receive at ipinarinig po namin sa inyo conversation with Henry Uri at dating Executive Secretary Salvador Medialdea nasa loob na po ng eroplano si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dangan nga lamang at naputol yung conversation, baka nag-take off na rin siguro. Ayun, nako, talaga. Yan. Noche! Yes, Lakay Ray at Kisses, mapanan tayo. Ito si Cardema ng Duterte Youth Party List. Nasa eroplano na ang Pangulo. Ano na ngayon ang maging hakbang po ninyo? Sabi ko putang ina mo, Torre. Meron ng TRO yung Supreme Court. Sa pilitang isinakay ang Pangulong Rodrigo Duterte. Akala ko ba law enforcer tayo? Yung pinakamataas na korte ng bansa, nagpahayag na mag-i-issue ng TRO. Bakit sa pilitang isinakay ang Pangulong Rodrigo Duterte sa eroplano? Paano pa makikita ng mga Pilipino ang Pangulong Rodrigo Duterte? Okay. Noche, yung binabanggit na TRO ni Mr. Cardema, nasaan kamay ngayon? Binanggit po ninyo, meron po kayong hawak na kopya? Hindi, naglabas na ng balita yung mga kasama nating abogado na nandun sa Supreme Court na meron na i-issue yung physical copy, dadali na lang. At nung nag-post si General Escobar kanina, katabi ni Pangulong Duterte, meron daw allowed na 30 minutes para lang antayin yung TRO na yon. Pero after 5 minutes, sinakay na si Pangulong Duterte dun sa aeroplano at hindi na natin alam kung saan dinala. So yan ang sinasabi natin. Bakit ganon? Meron naman palang balita na nag-issue na ng TRO ang Korte Suprema. Dapat sinusunod yon ng lahat ng taga-gobyerno. Bakit sa pilitan pa rin sinakay? Ang problema niyan, saan dadalhin ng Pangulong Rodrigo Duterte? Sino nakakaalam? Alam nyo, talagang nandun na tayo sa dulo ng galit ng mga Pilipino na talaga namang winawalang yan nyo, isang dating Pangulo ng Pilipinas na naglingkod ng ayos sa ating bansa. Tinulungan ng ating mga pulis laban sa mga durugista at kriminal, tinulungan ng ating mga sundalo laban sa mga teroristang NPA, dinoble ang kanilang sweldo. Ngayong gabi, tayo pa tumulong. Isa kayang sa aeroplano, paalis ng Pilipinas, ang Pangulong Rodrigo Duterte. Napakaraming kurakot na politiko dito sa ating bansa, gusto makatakas ng Pilipinas, ini-issuean ng hold departure order para hindi makatakas. Etong pinakamamahal na Pangulo ng Pilipinas, ayaw umalis dito sa ating bansa. Talagang sa pilitang isinakay para mawala na dito sa Pilipinas. Kailan pa natin makikita uli ang Pangulong Rodrigo Duterte? Okay, Mr. Cardema, saglit. 8 to 12 years sa ICC. Hindi na natin uli makikita. Yes, sir. Yan, Thank you. Salamat, Mr. Cardema. Si Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. So hanggang kailan po kayo dito mananatili, sir? Tayo po, nag-aantay lamang sa mga balita. Siyempre, meron papunta dito, dala yung TRO. Kaya lang, hindi inantay ng si General Torre kahit may balita na. Meron pa unang mensahe na daw sa kanila na meron parating na TRO. Kanina mga alas 4, may balita na mag-i-issue ng TRO. Antayin lang siyempre yung mga pirma at hard copy. Bakit inayos pa yung aeroplano, isinakay pa talaga ilang minuto bago dumating yung TRO? Saan kayo nakakita ng ganong general? Okay, si Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Ayun na. Kumusta naman yung mga deployment dyan na Noche ng PNP? Nandiyan pa rin ba sila? Napakataas ng ano dito, yung seguridad. Talagang pinaigting yung paligid ditong Villamor Air Base at nakabarikada pa rin yung mga tauhan ng Southern Police District. At mayroon pa rin mga fire truck din na nakaabang kasi kanina tinangka ng mga supporters ng dating Pangulong Duterte, ngunit agad na binarikadahan, dagdag pa ng puwersa ng kapulisan at mabuti na lang at bigla namang na humupa yung tensyon. So sa ngayon ay nalulungkot, may mga umiiyak na dito na kay Ray at Kisses dahil nga doon sa
nabalitaan na isinakay na ang dating Pangulong Duterte at hindi pa nila tukoy Noche. kung saan Noche. Tambay ka lang, Noche. Putulin Tambay ka lamang dyan. kita, Noche. Hindi, message nyo lang. May ano Message lang. nyo lang sa ating mga kababayan. Muling kausap ni Henry Uri Ipagdasal niyo si President Duterte sa safe trip. Ayaw natin to, pero pinerso tayo on the basis of an invalid search warrant of arrest. So, hindi natin alam kung gaano katagal itong storyang ito. But buo naman ang kalooban namin na makakabalik kami dahil wala naman siyang ginawang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Pangalawa, hindi siya binigyan ng tamang proseso para ma-file sa kasong ito. Yun lang po. Pagdasal niyo lang siya. Last question sir. Si dating Pangulong Duterte, kumusta na po ang kalagayan o kondisyon ngayon? Yung kanyang pakiramdam habang kayo po ay sakay ng Learjet? Ano mo, kaninang hapon, ang blood 158, ayaw siyang payak. Doktor niya umalis, pero pinipilit magagaling natin ng mga otoridad, wala tayong magagawa. Pinagbubuhat na nga siya, ako pinasasan, hindi naman ako kriminal, no? Pero sige lang, tanggapin namin yan. ES, pinusasan ho kayo? Oh, ES, pinusasan kayo? yes sir. Sinong nagposas po sa inyo? Si General Torre. Oho, okay. Anyway, hindi na yan. Kasama sa ano yan? Kasama sa natin yan. Okay lang. Pero huwag kayo mag-alala. Hindi natin iwanan si PRRD. Okay. Alright. ES, mag-ingat kayo. Baka may mensahe din kayo sa pamilya ng ating dating Pangulo. Hanilet, Kitty, Mira, take care. We'll be alright. Your dad will be alright. Opo, sa pamilya po ninyo. ES, sa pamilya ninyo. Baka meron din kayong gustong sabihin sa pamilya ninyo. Nag-usap na kami ng misis ko. Hintayin na lang namin maka-take off. Alright. ES, ingat po kayo. Ingat po kayo. God bless. Sige, Henry, salamat. Salamat ES. Muli, yan si Secretary ES, dating ES Secretary Salvador Medialdea. Alright. Salamat, pare Henry. So yan, ang update pa rin sa loob mismo ng eroplano ho, kung saan nakasakay si dating Pangulong Rodrigo Duterte at waiting for take-off. Yes. Yung eroplano, Learjet pa-take off kung saan nakasakay nga ang dating Pangulo. No? Ayan. Alright, Noche. Ito, lalapitan ko lang si dating Secretary Trixie Angeles. Ito. Any reaction from their end? Si Lakay Risibayan at saka si Casey Sabton. Ang Pangulong Duterte sa aeroplano, pa-take off na. At si AS, Executive Secretary Medialdea, pinusasan. Ano po ang reaction po ninyo? Ano pinusasan siya? Kaninang hapon daw po. Okay. Medyo kalma muna. Ang nakikita nating aksyon dito ng ehekutibo ng ating bansa ay taliwas dun sa procedure na itinalaga ng sarili nating rules ng soberanya natin. Taliwas ito mismo dun sa rules ng Interpol. Sabi dun sa rules ng Interpol, kung may red notice, ito ay iaayon pa rin sa batas ng bayan kung saan ito sinaserve. Ibig sabihin, mismong Malacanang, yung head ng executive, ang PNP po natin, miyembro yan ng executive, pero sumusunod lang po sila sa utos. At maliwanag na ang utos ay isuko ang ating dating Pangulo. Ang rule dyan ay dapat dumaan sa hukuman ang order.
Pero hindi nila sinunod. Nag-announce ang Korte Suprema na niraffle nila ang petition ng ating dating Pangulo. Alam nila na interesado at nandun na sa Korte Suprema at didinggin ito tomorrow. Sinakay nila ang ating Pangulo in spite of all that. Hindi na po sila sumasang-ayon sa kagustuhan ng taong bayan. Ang kagustuhan ng taong bayan ay nakasaad sa batas. Kung kaya nilang talikuran, kung kaya nilang hindi sumunod sa ating batas, ano pa kaya yung batas na nagpoprotekta sa ordinaryong mamamayan? Alam natin, suportado nila ang pagtawag sa mga vlogger sa Kongreso. Suportado nila ang mga mali na ginagawa sa budget. Suportado nila ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Walang iba tayong sasandalan kundi ang sarili natin. So ang pakiusap ko, ang unang gagawin natin, dasal, ay nasa Diyos talaga ang lahat. Pangalawa, iparirinig natin at ipaaalam natin bunga ng ating karapatan magsalita, magpahayag, magpulong at magpetisyon para indahin ang ating mga hinanaing. Gamitin natin ang ating karapatan. Kung kailangan na manawagan ng malawakang kilos protesta sa ginagawa nila, gagawin natin. Kailangan handa na tayong lahat. Kailangan handa ang lahat na panindigan ang ating karapatan at gamitin ang karapatan natin. Karapatan magsalita, uulitin ko, magpahayag. Karapatan na magpulong-pulong katulad nito. Karapatan na idulog at petition ang petition for redress of grievances. Lahat po yan nasa saligang batas, garantisado. Sumunod tayo sa batas, pero hindi ibig sabihin ito, hindi tayo gagalit. Okay? So, pasensya na po. Galit po kami ngayon. Hindi po namin binoto si Bongbong Marcos para gawin niya to kay dating Pangulong Duterte. Lastly, ma'am, ano po mayroon po ba kayong huling pag-uusap ng dating Pangulo habang siya ay nasa Villamor Air Base? Hindi ko po siya nakausap dahil marami po kaming inaayos. Okay. Si Vice President Sara? Hindi pa po. Okay. Nag-iintay na lang po kami ng... Thank you so much, ma'am. At Thank you, ma'am. Salamat po. Ano po kayo? Emotional po talaga. Mataas ang emosyon. Okay. Salamat So, po. yun, Lakay Ray, si dating Secretary Trixie Angeles. At hanggang... So, tuloy pa rin ba yung kanilang unang plano na mag-vigil dyan sa may Villamor Air Base? Tuloy po ba yung, ma'am, tinatanong nila kay Ray? Go ahead. Attorney Trixie, tuloy ho ba yung unang plano na mag-vigil pa ho dyan sa Villamor Air Base? Actually, wala naman po talagang plano, pero titingnan natin kung ano ang ninanais ng mga kababayan natin dito. Aminin na natin, sobrang sama ng loob nila. Opo. Kailangan talaga nilang ipahayag ang sama ng loob na ito. Opo. Salamat po, Attorney. Thank you so much. Ayan, ito ma'am, lang ako. Bukod doon sa nangyari nga dito sa hindi pinakinggan yung para dapat dinggin sa Supreme Court bukas ng TRO. Yung kalusugan si Pangulong Duterte daw ang concern ng mga kababayan natin ngayon dito. Yung kalusugan, yung concern. Actually, hindi siya malusog. Wala siya sa tama. Ang katawan niya po ay may diabetes po siya. Mataas po ang sugar. Nakaswero po siya kanina at saka naka-oxygen. Ngayon pa man, hindi pa rin to pinansin o hindi nila binibigyan ng importansya at pinipilit pa rin po siyang isakay sa aeroplano at yun na nga po, naisakay na. Pero may health issues siya, may certificate galing sa kanyang doktor na hindi dapat siya muna dalhin muna siya sa pinakamalapit na ospital para ayusin muna yung kanyang blood sugar level. Okay, thank you so much. Si dating secretary. Noche, any police official na nandyan sa area? Matanong natin kung paano na i-handle yung sitwasyon.
may mga pulis, pero yung mga nasa crowd disturbance ang mga nandito, yung mga nakabarikada. Sino yung commanding officer? Wala. Mga opisyal. Wala tayong ma-interview, makakausap o yung focal person man lang para magbigay na. Pero walang movement, no? Nandiyan pa rin sila sa mismong bukana ng Gate 5. Oo. Hanggang ngayon ay nakabarikada pa rin sila dito sa harapan ng Gate 5. Pero under control pa rin, na wala namang walang untoward incident. Wala naman. Kanina nagkaroon lang ng tension nung dahil sa medyo emosyon. Na naka-rolling na yung bus, yung shuttle para punta doon sa aeroplano. Doon na sila chill. Nag-alat ng lalo. Oo. Ang Noche. Kay Ray, ang nakakausap natin dito, yung concern nila talaga, yung mga lalo yung mga supporters ay yung kalusugan ng Pangulo dahil ito ay 80 years old na daw at hindi na kailangan dadalhin pa sa ibang bansa para isurrender ang dating Pangulo. Noche. Kahihiyan din daw ang bansa. Yes, Akiset. Noche, matapos na maisakay sa aeroplano ang Pangulo o dating Pangulo, ay kumusta yung mga tao dyan ngayon? Yung tension na kanina sabi mo ay nagsisigawan, nagiiyakan. Ngayon medyo na ba sila? Kalmado na ng kaunti? Oo, kalmado. Dahil yung kanilang isinisigaw dito ay walang nangyari. Dahil ang kanilang pakay dito napigilin yung pag-alis o yung pagdadala kay dating Pangulo. Merong pero ano daw ang kanilang mananatili ba sila dyan? Anong plano nila ngayon? Mananatili ba sila dyan? Alis dito. So tuloy-tuloy pa rin sila dyan. Lahat dito. Papalipa sila ng gabi. Ayan, nagagalit na naman. Nagsisigil na naman na Duterte. So, ito, lalayo na ako. Okay, so yun ang sige. Pero kahit paano, alam mo, saludo naman tayo sa ating mga pulis dyan at talagang nakadeploy sila para makontrol yung sitwasyon. Tama naman yung ginagawa ng mga pulis. Tama ka dyan, tama ka dyan, Lakay Ray at Kisses at so sa ngayon ay bagamat minsan ay tumataas yung emosyon. Nakikita ko dito, napapaluha, pumapahid ng luha ng malaman nga nila na ang dating Pangulo ay any moment from now lilipad na at hindi pa nga matukoy kung saan dadalhin. Alright. Okay, so yan ang sitwasyon mula dito sa Villamora Airbase sa lungsod ng Pasay. Arit sa 27, nagtikakas DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, RH27 Noche Kakas. Naku naman yan ang emosyon ngayong gabing ito dyan sa area ng Villamor Airbase. TNT Tomorrow's News Tonight. Ay, sampay pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Pilipinas ang oras, alas 9:37 ng gabi. TNT Tomorrow's News Tonight. Ang iba rin pong mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa atin pa rin pong mga balita. Dumating na po sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte mula sa kanyang personal trip sa Hong Kong nito pong nakalipas na weekend. Sa pahayag po ng Office of the Vice President, lumapag sa NAIA ang Philippine Airlines Flight number PR319 ni VP Sara alas 3:21 ng hapon. Sa inilabas na official statement ng pangalawang Pangulo, paugnay po nito itaasan niyang sinabi na insulto daw po sa mga Pilipino ang pagkakaresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tinawag din niyang oppression at persecution ang pwersang pagpapasakay sa eroplano sa dating Pangulo para dalhin sa The Hague, Netherlands. Sobra pa sa martial law ang ginawa sa kanya.
Ito naman ang binigyan diin sa eksklusibong panayam ni Henry Uri ng DZRH kay Hanilet Avancenia, ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Avancenia, walang ipinakitang warrant para sa dating Pangulo nang dumating ito sa bansa. Tinawag din ni Avancenia na illegal detention ang ginawa sa dating Pangulo nang dumating ito sa Pilipinas kaninang umaga. Ayon kay Avancenia, walang pinayagang makalapit sa kanya at sobra pa sa martial law ang ginawa sa dating Pangulo. Kinumpirma rin ni Avancenia na nasa loob ng 205th ng Philippine Air Force sila kasama ang dating Pangulo, pero ngayon po ay nakasakay na nga ang dating Pangulo sa Learjet pero hindi pa malinaw kung saan ang punta. Ano na ito, sobra pa sa martial law. Tatay niya nag-announce ng martial law. Ito walang announce. Walang right to ano niya, yung legal assistance na yung ano niya ayaw mo. Tapos walang warrant. Legal detention na ito. Yan po ang tinig ni Ms. Hanilet Avancenia. TNT Tomorrow's News Tonight. Nanindigan naman si dating Department of Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III na mayroong sariling judicial system ang Pilipinas. Sa panayam ng programang Break Time, ibinahagi niya na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi na walang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa ating pamahalaan. Kinasyon din ito kung bakit pinayagan ng pamahalaan na makialam ang mga dayuhan sa investigasyon sa dating Pangulong Duterte. Mismo si President Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi ng ICC has no jurisdiction over our government because to allow the ICC to have jurisdiction for us would be a infringement on our national sovereignty. At para nating tinatanggap na wala tayong effective justice system. Kaya po maasa na hindi papayagan ni President Marcos yan na makarating dito ang ICC. Hindi na tayo member dyan. Anong pakialam ng ICC na yan? Ang tinig ho ni dating Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III. Hindi dapat isisi sa gobyerno ang problemang legal na kinakaharap ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Sa kanyang social media post, sinabi ni Enrile na hindi batas ng Pilipinas ang nagdulot ng problema ni Duterte dahil batas na ipinatutupad ng International Criminal Court o ICC ang naging dahilan nito. Nagbigay rin ng payo si Enrile sa mga abogado ni dating Pangulong Duterte na sikaping makakuha ng kopya ng ICC charges laban sa dating Pangulo para malaman kung bakit siya ipinaaresto ng ICC. Binigyan din ni Enrile na walang kinalaman ang domestic law sa legal problem ng dating Pangulo. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, kaliwat ka ng pagkilos naman ang inilunsad sa iba't ibang lugar kasunod po ng pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito'y para ipanawagan po ang umunay hustisya sa mga biktima ng madugong war on drugs ng nakalipas na Duterte administration. Gayon din upang papanagutin ng dating Pangulo sa mga kasalanan daw po nito. Sa loob ng Metro Manila, kabilang po sa mga nagkasan ng kilos protesta sa kanilang lugar kaninang hapon ng mga estudyante at guro ng UP Diliman sa Vinsons Hall, PUP Santa Mesa de la Salle University, Maynila, UP Manila at UST Manila. Simula alas 4 naman po kaninang hapon na magsimulang magmarcha ang ilang multisectoral group, drug war victims at mga abogado patungo naman sa Welcome Rotonda. Habang isang prayer vigil naman ng isinagawa kanina pong alas 5 ng hapon sa may Ateneo de Manila University. Long overdue at well-deserved. Ito ang reaksyon naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang dumating ito sa bansa mula Hong Kong kaninang umaga. Patutsyada ni Manuel, mabuti pa niya si Duterte na pinagkaguluhan. Ngayon, bago makulong, malayuan niya sa sinapit ng mga biktima ng tinukoy nitong peking war on drugs na nang nagdaang administrasyon. Sabi pa ng kinatawan, ipinaiiral pa
nga anya ngayon ng gobyerno on due process sa dating Pangulo na ipinagkait sa libo-libong mahihirap at aktivista na biktima ng madugong kampanya laban sa droga. Giit naman ni Manuel, dapat lang naharapin ng dating Pangulo ang kanyang pananagutan sa mga kaso ng extrajudicial killings. Apela naman ni Manuel sa Malacanang huwag patagalin ang proseso upang mapanagot ang dating Pangulo. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, sa iba pang balita, nilinaw po ni Ombudsman Samuel Martires sa mga lumabas na balita tungkol sa manoy pagbanggit niya sa mga korap na ahensya ng pamahalaan. Sa programang Damdaming Bayan, nilinaw po ni Justice Samuel Martires na hindi niya binanggit ng most corrupt government agencies ang Department of Agriculture at ang National Food Authority. Iginit po ni Martires ang sinabi ay isang ahensya ng pamahalaan na nag-opisina sa may Quezon City Memorial Circle na tila natutulog pero maraming anomalya. Lumabas sa mga dyaryo na yung Department of Agriculture at NFA are the most corrupt government agencies. Hindi naman ho ganun yung pagkakasabi ko yata because I think it was qualified. Ang pinag-uusapan natin, yung ahensya ng gobyerno na dyan nag-opisina sa may Quezon Memorial Circle. Sabi ko, mayroon isa dyang opisina na akala mo walang ginagawa, natutulog. Pero yung pala maraming nangyayaring mga anomalya, di ba? Ang tinig ho ni Ombudsman Samuel Martires. Ipinag-utos ni Ombudsman Samuel Martires na itigil muna ang investigasyon ng kasong falsification of legislative documents at graft and corruption laban kina House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Sa eksklusibong panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Justice Martires na dapat na maresolba muna ang inihaing petition for certiorari and prohibition sa legalidad ng 2025 national budget sa Supreme Court. Ito'y dahil may kaugnay ang nasabing kaso sa Korte Suprema na inihain sa Ombudsman. Related dito sa final na criminal case nila former Speaker Alvarez for falsification of legislative documents. Hinold ko muna itong inabeyas ang investigasyon kasi hindi kami pwede magpatuloy hanggat hindi natatapos ng Korte Suprema yung resolution doon naman sa pagtatalis ng constitutionality ng General Appropriations Act. Kasi ito yung tinatawag namin sa batas sa mga abogado, yung prejudicial question. Yan po ang tinig ni Executive o ni Ombudsman Samuel Martires. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa iba pang balita, naisagaw naman ang unang unilateral exercise ng buong pandigma ng Philippine Navy sa West Philippine Sea ngayong taon. Tagumpay pong nairaos ang Philippine Fleet ang simultaneous gunnery exercise ito sa Timog Silangan mula sa Baho de Masinloc sa gitna ng matataas na alon. Kabilang po sa mga sumabak sa pagsasanay ay ang Missile Frigate BRP Jose Rizal, Patrol Vessel Ramon Alcaraz at Landing Dock BRP Tarlac. Ayon po sa Philippine Navy, nakatulong pa ang sama ng panahon para may pakita daw po ng fleet ang kanda nitong rumesponde sa war fighting at humanitarian assistance at disaster response. Asahan na ang mas mataas na singil sa Meralco ngayong buwan ng Marso. Yun lang. Yun na eh. Naku Ito naman, po ay matapos na ipatupad ng power distributor ang pagtaas ng singil sa household rate. Sabi po ng Meralco, tataas ng 26 centavos kada kilowatt hour ang singil ng kuryente. Ang pagtaas na ito ay maaaring mga hulugan ng 52 pesos na dagdag sa buwan ng bayarin ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. TNT Tomorrow's News Tonight. Tayo ho'y makibalita muna sa iba pang mga balita sa labas ng ating impilan. Sa report ni Ka Federico Manalili. Ka Feds, kumusta ka na? Kaya lang hindi ka namin marinig na malinaw. Bumalabs. Pihit ka ng kaunti.
Ayan. Ayan. Sige. Idikit mo lang bibig mo sa telepono at hinay-hinay lang sa pananalita. Yun nga, katamang Ray. Yun. Okay na tayo. Yun nga, katamang Ray. Dito tayo pa rin Nawawala ka talaga. Sige, mamaya na, Kafel. So, balikan ka namin, ha? Standby ka lang. Samantala, balikan muli natin ang sitwasyon dyan sa Villamor Air Base at naroroon pa rin si RH-27 Noche Cacas. Noche, anong balita? Noche. Bye. Bye, Noche. Ayun. Go ahead. Pakiulit, Noche. Yan. Oh. Yes, Alakay Ray at Kisses. Dito sa Gate 1 ako ngayon, napatakbo ako ng Gate 1. 2 oras dahil... Gate 1 ng Villamor Air Base. Okay. Gate 1, yes, Gate 1 ng Villamor. Alright, ano meron dyan? At ito yung sasakyan ng Vice Presidenta Sara Duterte, pero hindi pa bumababa. So dumating si VP Sara. Okay. Ang Vice Presidente. So, yung mga kapulisan dito kasi yung kung nakaharap ka dito sa Gate 1, yung facing Gate 1 ng Villamor Air Base, sa may bandang kaliwa, ito yung in and out ng mga sasakyan. In and out ito. Pero this time, biglang binarikadahan ng mga PNP personnel. So, tatlong layer o apat na layer ng line ang ito. Teka, ito. Sige. No. Yung tatakbo ulit ako. Sige lang, huwag kang bibitaw. Sige. In action. Sige. Ito, magsasalita ang sige. Pakinggan natin. Okay, pakinggan natin. Okay, sorry. Ano ko lang, kamusta naman ang update sa plano na kayo para nakasahin na ng plano pa yung FPR down sa Netherlands? Yun ang nasabi sa atin ng mga nasa loob ngayon sa Villamor Air Base na nakaupo siya sa loob ng aeroplano. So ngayon, wala pang lubang umalis sa aeroplano, right? Yan ang hindi ko alam dahil hindi nila ako nakapasok sa airbase. Nakikita ako kung pwede makausap ko personal si former President Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng instruction. Pero makabigay ko siya ng instruction sa akin. At sa akin ko, napakami dito more than 30 minutes na siya na nag-give daw ang in charge ng military airline. But for the second highest official dito sa ating bansa, parang pamupolitika pa ito. Alright, oo. Very much pamupolitika ito. Kahit ang ibang bansa, nagsalita na, diba? At saka, saan ka pa naman nakahanap ng military airbase na chief PNP ang in charge? At siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. Kausap namin yung aming ICT lawyer and sinabi niya, this has never happened before. At sinabi niya na it's craziness. Inaasahan po naman magsasalita ngayon si PBBM sa publiko. Anong inaasahan mo? Sa mga paliwanag ba? Or ano ka bang diba? Nagbigay nga siya ng statement na 20 pesos per kilo na bigas. So ano pa bang aasahan natin sa mga statements ng Pangulong? Nakita naman natin kung ano yung ginagawa nila, ng activities nila. Hindi tayo member ng ICC. At noong final yung ICC complaint, out of time na sila, ni-raise natin yan ilang beses, wala silang jurisdiction. Pero tayo lang sa buong mundo, ang bayan o bansa na nagko-cooperate sa ICC. Para bang
para tayong doormat. The Philippines is like a doormat for other countries, not just the ICC, no. Kung sino man yung sumasamantala sa ating bayan. Yeah. Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayuhan. Nakakaya bilang isang citizen. So, ano yung important of that? Nagkausap kami kanina pero medyo choppy kasi yung signal dun sa loob kasi hindi nag-jam yung signal. Naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, yes, that's life, yes, sira-sira. But then I told him na some instructions on what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ang bansa si President, former President. Yes, meron na pong arrangement kasi kailangan pong kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya galin, makakapin ako at pupunta yung mga abogado at doon kami mag-uusap yung mga Hindi ba tama yung naging proseso sa pag-usawa ito? Ay, hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC, the defendant should be taken to a local court. Dapat dinala siya sa korte. At yung proseso natin dito sa loob, yun yung masusunod para sa pag-isipay ng court. What were your instructions? What were your instructions to your daughter? About the legal matters lang, no. So, sinabihan ko siya kung ano yung sasabihin at gagawin for these lawyers. Hindi ano pong plano niyo bakit ko ba yung nagpupunta? Hindi po sana makausap yung yeah, and then sinabihan ko din siya na huwag tumanggap ng pagkain sa katubig kahit kanino. I understand nag-prepare sila ng boba at nag-usap kami na doon sa handa ng boba. Hindi kayo nilapasok ang plano niya? Wala nag-aantay ako. Papasukin nila dahil gusto ko makausap personal. Mahirap kasi sa video call kasi Shopee. Ginajam nila yung signal. Kailangan ko siya kausapin. Kami naman, kahit ano mangyari. Marami kayong iwanan. Salamat. Hindi sana sabi mo, sir, ni Naol Rambino, nag-grant daw yung CRO. Any update po dito? Wala po akong update sa temporary retention order ng Supreme Court. But as I said, lahat ng mga tao dyan sa loob ng base at sa airport, kung Pilipino ka, hindi ka papayag na ginagawa ito. Ma'am, do you have more? Dito naman kita po si first time, I guess, something that's been expected. The moment that I was still in a cabinet when this was mentioned, and the moment that I talked to the Justice Secretary, and then I noticed that he had a very vague answer. We already started to prepare, but I have a different set of lawyers than President Duterte. So we have a book about what to do and all the research materials about IT. So that is what we did, and then we shared our drafted decision. We had two for me. We shared it with the team of CRR. I don't get the I sent you the question, but how do you get it? The president. I'm ready to battle. Why not? Because the way that they are doing it right now, there's no talking to. Because it's very easy for you to say, do not turn over to the ICC. You can live here
wherever the baby pag-successful. O sa tingin niyo po ba nagiging If ever na padala kayo sa grade, dati nga pong Marcos bilang ay, saan padala mo? Oh, sorry. Yes. Ano? Very soon, If ever na dating na ngayon sa grade, kailan po kayo susunod? Okay. Well, nag-aantay. And then, immediately, pag pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama. Sunod, kasi kailangan po sa sabi niya po kaagad. Sa tingin niyo po ba nagiging personal na po ito, ma'am? Ha? Sa tingin niyo po ba nagiging personal na po ito? Oo. Very personal. Nakikita niya naman. Nakapile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. So, very personal. At sabi na, naglahat na okupasyon sa ginagawa ng administration ngayon. This is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service. Wala ako. I don't think that a person will allow effectiveness to turn over to politics. Any purpose ba kayo or hindi nag-implement? Kami kaya, nag-implement pa kami natin. Sarap lang, ilang ano yung pwede namin accountability. Transparency and accountability from the government. Natanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth, diba? Natanong natin kung anong nangyari sa budget, diba? Huwag nilang i-list yung usapan sa mga gawa-gawa nila sa mga what's your message to there is no legal basis at all to turn over or to endorse the president, former president, so wala sila kung para sila sa justice at sa batas. Walang batas dito kung nasaan sila. So does that mean na parang we had it coming even if hindi sumusunod sa batas? Kaya nga sabi ko kanina, diba? Sabi ko, gagawin nila kung anong gusto nila kahit tama. Gagawin nila kung anong gusto nila kahit Ma'am, tumanggilan po yung DSA. Sabi ng DSA, hindi sila nakikipag-usap sa ICC. At pero may issue, ma'am, na ang nasa likod daw po ito is si former Senator Trillanes. Well, siya yung nag-file. Diba? Siya yung nag-file ng complaint. And siya naman yung nagbibigay ng update about sa ICC. Lagi naman tayo na-update. Trillanes na mga nangyayari sa ICC. So, yes, of course. Siya din ang nasa likod din. Next move lang, sorry kasi crucial na itong gabi nito, pag hindi may labas yung PRO, anong next move yun? Wala. Hawakan ko ba yung bulong sa verbal ba na? Ay, stop mo. How are you feeling na? Yes. Sabi ko lang sa inyong lahat, na kayo pumayag na ng Pilipino ibigay sa mga kailangan, lalo na pag labas na sa batas. Actually, some sort of basic natin. And all because ito, may kumakain kami dito para kay Duterte ito. And bawal Duterte ito para kay kumakain tayo. What? Yan. Okay, okay.
Oo, nasigaw na dito. So ano, hindi talaga sila papasukin no, sa Villamor Air Base na VP Sara? Oo, wala. Hindi sila. Negative. Oo, hinarang. Sarado na. Ito, siya. Hindi ko nakaunang pa rin yung kanilang sasakyan sa Gulf 1. At talagang hindi sila. Kasi ang Vice President, the second highest of the position of the land ay hinarang ng PNP at maging ng mga tauhan ng Philippine Airport. Sumusunod lang naman sa order yung mga pulis eh. Oo, at tama ka din. At sa ngayon, ito pakinggan natin ulit siya. I'm warning all of you about elections. Ma'am, do you believe that demolition job, ma'am? Ma'am, do you believe ba na demolition job ito, ma'am, dahil mag-election na? Kasi sobrang lakas ng voting ngayon. Lumalakas at snowball yung black voting ng 9 candidates ng hindi sila. Ang hinilak yan. This is all about the 2028 elections. And I'm warning you. Do you consider to run ba, ma'am? Do you consider to run for presidency? Kita nyo na, diba? Sinamulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibilihin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila sa kwento. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban, posibleng kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung PDP block voting of 9 candidates, natanggalin nila si President Duterte. So, muli ba lang to? Okay naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito po sa Kabasangge, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instruction. Pero, in-message ko na, sabi ko, message ko, pakagila lahat. Sino kanyang nandun sa loob. Hindi silangan mo gawin. And then he said na, huwag ka na mag-apply for it. Ko rin naman makawa na iwanan na ating dahil sa kulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ang mga tayo. Ganito lang tayo, mga maliit na mga tao kumpara mo sa ibang bansa. Pero, alam mo yun, dapat may pride tayo ba? Dapat tayo kasi Pilipino. Mama, how can we take it? Okay, tayo. Natapos kami kagabi. And, what? Ang nilalaki sa kanyang Okay. Noche, malabo na. Hindi na malinaw ang signal mo. Ayun, nasa medyo malabo na. Kahit paano, may mga statement na si VP Sara. Pero ang tanong ko sana, itatanong ko ano kung hanggang anong oras sila, hindi, okay lang. I-relay mo na lang siguro hanggang anong oras kaya sila mananatili dyan kahit na hindi pa sila pinakapasok. Oo, at yun nga ang itatanong sana natin, pero wala na. So kung sobrang ingay din kasi dito na kayo at Tiset, kaya hindi natin mailapit-lapit yung tambay ka lang dyan anytime ha. Oo. Okay, so tabayan na pa rin natin yung pagdating dito ng Vice President Sara Duterte, kaugnay nga doon sa kanyang ang dating Pangulo na si Pangulong Rodrigo Duterte na nakasakay. Hindi pa natin natanong sana natin kung info na siya na nakaalis na yung eroplano, pero
sige, mamaya at magbibigyan tayo ulit ng update pag nagkaroon ng pagkakataon dito sa kanyang pagdating sa Gate 1 Villamor Airbase sa Pasay City. Balik sa inyong dalawa. Thank you, RH27 Noche Kakas. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat to. Tutok lang po kayo for any updates mga kaibigan. Dyan pa rin po sa may Villamor Airbase. At nandiyan pa rin po si Noche Kakas sa mga updates. Yan po ang kabuuan po nating Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabi ito mga kaibigan ng Martes, March 11, 2025. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Hubson para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 15 minutos makalipas ang alas 10 ng gabi.